Mga kwento na lagi. Aswang ang sinimulan, Part 3. Nakikita na niya ang liwanag, kaya naman binilisan na niya ang paghuhukay hanggang sa makagawa na siya ng malaking butas. Sinubukan niya munang lumabas upang masubok kung kakasya ba sila. Habang papaakyat si Zack ay hindi niya alam na ang mga dayuhan ay nasa paligid niya lamang. Nagsisimula na ang pananakop. Nang makatakas na si Zack ay nakita ito ng mga dayuhan, kaya naman pinaputukan ito. Hindi man lang alam ni Zack na sinasakop na pala sila. Dahil sa putok ng baril ay dumugo ang tagiliran nito kung saan tumama ang bala. Nakita ni Zack na papalapit na ang mga dayuhan, kaya naman sinubukan niyang bumangon at tumakbo. Ngunit nakakabangon pa lamang siya ay pinaputukan na ulit siya nito na siyang ikinamatay ni Zack. Ang bansang mananakop ay nagsimula na ng kanilang hakbang. Sinimula na itong pasukin ang mga kagubatan ng Pilipinas. Habang inihahanda ni Daniel at Crystal ang kanilang gamit, sa bahay ay nakarinig sila ng putukan. Ito'y nasa bandang kagubatan. Ito'y kung saan sila gumagawa ng taguan upang makaligtas. Daniel, hala, nagsimula na ang digmaan. Paano na tayo makakapunta sa ating taguan nito? Crystal, paano na tayo, mahal? Dito na siguro magwawakas ang ating buhay. Sa kabilang banda, ang kumpare nilang si Jay ay nasa taguan na ng mga oras na makarinig ito ng putukan. Ito'y dahil marami itong anak at ayon din sa usapan nilang magkukumpare ay mauuna talaga itong pamilya ni Jay sa dami nila. Buti na lamang at lahat ng mga anak pati asawa ni Jay ay nasa taguan na. Pa! Sigaw ng isang anak nito. Shh! Huwag kang maingay, anak. Matutuntun tayo ng mga dayuhan kapag nag-ingay ka. Ang sabi ng asawa ni Jay na si Mitsuki. Jay, huwag kayong mag-alala. Ginagawa namin itong taguan na to para di tayo mahanap. Kaya kapag may tao sa itaas, di tayo maririnig dahil sa ginawa namin ni paring Daniel. Mitsuki, asa na nga pala si Daniel at maring Crystal? Jay, oo nga pala. Sabi nila susunod daw sila dito. Ngunit paano sila susunod? Gayong nandito na ang mga mananakop. Habang naghahanap ng matataguan at madadaanan papunta sa sikretong taguan, ang mag-asawang Daniel at Crystal. Si Zoe naman ay nakapabalikwas matapos marinig ang mga putok ng baril. Dali-dali itong bumangon at hinanap si Zack. Pumunta ito sa lugar kung saan nagtungo si Zack upang makagawa ng lagusan palabas. Nakita nito si Zack na nakahiga na sa lupa at duguan. Lumingon siya sa tapat nito at nakita na niya ang lagusan pataas na ginawa ni Zack. Muntik na siyang mapasigaw nang makita niyang may dumaang sundalo sa bunganga ng butas. Ang sundalong iyon ay hindi sa Pilipinas, kaya nagtago siya. Hinila niya ang katawan ni Zack na siyang wala ng buhay. Labis ng nalungkot at nagalit ang nadarama ni Zoe dahil sa pagkawala ni Zack.
Zoe, Zack, bangon! Nagbibiro ka lang na patay, di ba? Ang sabi nito habang humihikbi. Zoe, Zack, di ba sabi mo sabay tayong lalabas dito? Sabi mo, gigisingin mo ako kapag may lagusan na. Pero bakit naman ginising mo ko? Pero wala ka na. Bakit mo ko iniwan? Umiiyak nitong sabi. Nanatili siyang nakaupo habang kandong ang bangkay ni Zack. Namumugto na ang mga mata nito habang kandong niya si Zack ay pinagmamasdan niya ang mukha nito. Doon niya lamang napagtanto na mahal na niya pala si Zack. Nakatulog si Zoe habang kandong si Zack. Habang natutulog siya ay may napanaginipan ito. May isang matanda ang kumausap kay Zoe sa kanyang panaginip. Sinabi nito na may paraan pa para mabuhay si Zack at ang paraan na iyon ay nasa loob lamang ng kanilang pinagtataguang matatagpuan. Lumipas ang isang oras at nagising si Zoe. Inisip niya kung anong klaseng paraan ba ang sinasabi ng matanda sa panaginip ito. Hindi ko alam kung totoo ba ang sinasabi ng matanda sa aking panaginip. Sinabi nito na nandito lang daw sa loob ang solusyon, ngunit hindi sinabi kung ano ito. Tinignan ko ang katawan ni Zack, ang maamo nitong mukha na wala ng buhay. Nilapit ko ang aking mukha sa kanya at tinignan ang labi nito. Hinalikan ko siya sabay bulong ng, "Hintay ka lang, Zack. Hahanapin ko ang solusyon upang mabuhay ka't magsama na tayong muli. Sama tayong lalaban para sa kalayaan." Binuhat ko ang katawan niya't itinago doon sa bodega kung saan niya kinuha yung mga gamit niyang paggawa ng lagusan. Tinabunan ko ito ng isang kumot na galing sa higaan. Pagkatapos noon ay lumabas na ako sa bodega at sinimulang halughugin ang buong lugar. Hinahanap ko kung anong klaseng solusyon ba ang sinasabi ng matanda. Sinimulan kong pasukin ng banyo. Wala. Sumunod naman ay ang kwarto. Tinignan ko kung may laman ba ang ilalim ng kama, ngunit wala din. Sumunod naman ay ang kabinet. Wala din akong mahanap na posibleng solusyon. Makalipas ang kalahating oras ng paghahanap ni Zoe, nilibot ko na ang buong lugar maliban sa bodega kung saan naroon si Zack. Muli akong bumalik doon at tinignan ko kung meron bang solusyon. Wala din. Nawawalan na ako ng gana sa paghahanap at nagugutom na din ako. Tumabi ako sa bangkay ni Zack at nakahiga din. "Zack, pasensya na. Di ko mahanap. Baka wala na talagang pag-asa na mabuhay pa kitang muli. Siguro'y di totoo yung sinasabi ng matanda." Sabi ko kay Zack. Kahit alam kong di na niya ako marinig, ay sinabi ko iyon. Lumabas ako ng bodega at pumunta sa ginawang lagusan ni Zack. Malayo na ang putukan. Sumilip ako sa labas ng butas. Wala ng tao. Lumabas ako at naghanap ng makakain. Nakakita ako ng puno ng mangga at hitik ito sa bunga. Kaya naman inakyat ko ito. Habang nasa taas ako ng puno, ay tinatanaw ko ang kabayanan. Halos wala ng tao. Mga mananakop na lamang ang nasa labas. Kumuha na lamang ako ng mga mangga at inilagay ito sa bulsa't damit. At bumaba na dahil baka may makakita pa sa akin. Pagkabalik ko sa lumang lugar kung saan kami nakakulong ni Zack,
ay may nakita akong nakasulat sa lupa. Isa itong sulat ng sinauna pang tao. Nakasulat ito sa lupa kung saan mismong binawian si Zack ng buhay. Ang sabi sa sulat ay, "Hindi mo pa rin ba nakikita ang solusyon? Ang hina mo naman, mayroon ka na lamang 1 linggo para buhayin ang minamahal mong si Zack. Hanapin mo ito't nasa kwarto lang." Ang may-ari ng lugar na to. Dali-dali akong pumasok sa kwarto. Tumingin ako sa bawat sulok. Wala man lamang akong makita. Nahagip na ng aking mata ang aklatan. Lumapit ako doon at tinignan kung doon ko mahanap ang solusyon. Hinalungkat ko ang aklatan. Binuksan ko ang bawat mahahawakan ko. Halos hindi ako magtanda uga-ugaga dahil sa nabasa ko kanina. Habang kinakalkal ni Zoe ang aklatan, ay may naalala siya. Binuklat na pala ni Zack iyon noong una pa lamang. Naalala niya ito nang halos nangangalahati na siya sa pagbuklat ng mga aklat. Napagod lamang siya. Sa isip-isip niya'y naupo siya sa higaan upang magpahinga. Natawa siya sa ginagawa niya. Nagpakapagod lamang siya. Habang nagpapahinga siya, ay may naalala ulit siya. Sa pagbuklat nila ng mga aklat ni Zack, ay may isa lamang silang hindi man lang sinubukang buksang aklat. Iyon ay ang mahikang itim. Hinahanap niya ang aklat na iyon. Habang hawak niya ito ay bigla itong bumukas ng kusa ng mailapag. Ang nakalagay dito ay sulat ng Espanyol. Agaw pansin ang titulo ng pahina nito, La Resurrection. Nang mabasa ito ni Zoe ay nabuhayan siya ng loob. Binasa na nito ang nilalaman. Nabasa niya ang orasyon kung paano isasagawa. Nang patapos na siya'y magbasa ay nasabi din sa aklat na kapag ang isang tao ay binuhay ng isang itim na mahika ay maaari itong makakita ng engkanto't iba pang mga masasamang elemento. Makakausap nila ito't makakasalamuha. Kaya para na rin silang masamang elemento kapag sila'y nabuhay muli gamit ang itim na mahika. Sa huling pangungusap ay nabanggit din na ang gagawa ng orasyon ay matutulad din sa binuhay na patay. Ang dalawang sangkot sa orasyon, ang binuhay at gumawa ng orasyon ay hindi na muli pang maaaring humawak ng itim na mahikang aklat. Inihanda ko na ang mga kailangan sa orasyon, pati na rin ang katawan ni Zack. Isinara ko rin pala muna ang lagusang ginawa ni Zack. Bawal kasing may makakitang iba dahil ito'y itim na mahika. Kapag natapos ako dito'y siguradong kailangan kong ihanda ang sarili ko dahil mataas daw ang posibilidad na hindi na ako kilala ni Zack dahil sa tagal nitong walang buhay. Makakakita din kami ng mga makapangyarihang engkanto na nasa aming paligid. Matapos kong ihanda ang mga gamit, ay nagsimula na akong magbasa ng orasyon. Nasa harap ko si Zack. Katabi ko ang mga elementong kakaiba't di ko alam at nahanap ko lamang ito mismo sa loob ng gubat. Isang araw na dapat kong basahin tong orasyon, kaya naman kumain na muna ako bago ko ito gawin. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng
Lagi.